Nagsimula ang kwentong ito habang naghahanda ang isang miyembro ng gangster na si Jiang Pansu para sa kanyang trabaho. Pagkatapos magpaalam sa kanyang asawa na si Han So-yeon, siya ay umalis na hindi man lang kumakain. Sa opisina, pagkatapos makipag-usap sa isang foreigner tungkol sa kanyang trabaho, dumating ang kanyang tauhan upang sabihin ang kanilang problema mula sa isang karpintero. Inutusan niya ang kanyang kanang kamay na si Manchul upang iresolba ang problema na iyon. Nang makarating na ang grupo ni Manchul, puwersahan niyang pinapirma ang pinuno ng mga karpintero na si Kim Jong-gi pagkatapos nila itong bugbugin. Sa isang restaurant, habang taimtim na kumakain si Pansu ay dumating ang isa ring gangster na si Yang at nagsagutan ang dalawa. Nang maglaon, nakipag-usap siya sa kanyang biyenan na si Han na nagbigay sa kanya ng mga tagubilin na ang pagiging isang gangster ay parang may nakatutok na kutsilyo sa leeg na anumang oras ay maaari siyang mamatay. Isang araw, kumain si Pansu sa isang mumurahing restaurant at tila hindi tinatanggap ng kanyang sikmura ang pagkain. Nang paalis na siya, ang estudyante na si Kim Dong-hyun na paalis na rin sana ay naiwanan ang kanyang wallet, kaya napilitan si Pansu na bayaran ang kanyang kinain. Sa daan ay hinihintay ni Pansu na makaalis ang truck ng basura para makadaan, samantalang si Dong-hyun ay nasa tuktok ng gusali na pilit kinukuha ang sapatos ng isang estudyante. Ngunit di nagtagal ay bumagsak siya kay Pansu. Nang magising si Pansu, tinawag siya ng nurse na isang bata kaya siya ay nagtaka. Pumunta siya sa kabilang kwarto at laking gulat niya nang makita niya ang kanyang katawan na walang malay. Di nagtagal, dumating si Jong-gi na nagpapasalamat dahil nakaligtas ang kanyang anak. Dahil medyo kakaiba ang kanyang mga pagkilos, nabanggit ng doktor na maaaring epekto ito ng aksidente. Gayunpaman, bukod sa lumabo ang kanyang paningin at naging bata ang boses, napagtanto niya kung kaninong katawan ang kanyang kinalalagyan kaya agad siyang nagtungo sa restaurant at natuklasan niyang matagal na itong sarado. Samantala, masayang-masaya si Mr. Yang sa balita na kanyang natuklasan. Pagkatapos ay umuwi si Pansu sa kanyang bahay, at nang magkita sila ng kanyang asawa ay ipinaliwanag niya ang nangyari ngunit tinangka pa rin siyang patayin nito at dinakip ng mga security guard. Sa police station ay pinagbigyan siya ng pulis na makalabas dahil siya ay menor de edad, ngunit ito ay nagsilbing warning sa kanya. Sa ospital, habang sinusubukang bumalik ni Pansu sa kanyang katawan, nakita siya ni Manchul at gulat na gulat sa ginagawa niya sa kanyang boss. Nang maglaon, umuwi si Pansu sa bahay ni Dong-hyun at doon ay nagulat siya nang ihanda ng kanyang tatay ang kanyang regular na pagkain. Nang tikman niya ang pagkain ay agad niya itong naubos na ikinagulat niya. Sa eskwelahan, sinusubukang makipagkamay ni Pansu sa prinsipal na agad namang pinigilan ng kanyang ama na si Jong-gi. Ipinaliwanag ng kanyang ama ang nangyari sa kanyang anak at pagkatapos ay sinabi ni Pansu na hayaan siyang makabalik sa kanyang silid-aralan. Sa klase, siya ay umupo sa tabi ni Jae-ik na kaibigan ni Dong-hyun at matutuklasan natin na si Dong-hyun ay punteriya ng mga bully kaya iniiwasan siya ng ibang mag-aaral. Gayunpaman lingid sa kanilang kaalaman, ibang tao na pala ang kanilang binubuli. Gayon din ang estudyante na si Oh Hyun-jung na puntirya din ng mga bully. Nang sabihin ni Pansu na hayaan siyang makakain ng payapa, lumapit sa kanya ang bully at bago pa niya siya magawang saktan ay napigilan na sila ng mga guro. Sa labas ay inaabangan ng bully si Pansu upang turuan ng leksyon. Ngunit sa halip ay siya ang tinuruan ng leksyon sa mga pananampal ni Pansu at natuklasan niya na si Dong-hyun ay isang walang kwenta. Habang si Jae-ik ay binubuli din ng mga ibang estudyante, si Pansu ay nasa loob ng banyo at paglabas niya ay nabangga niya ang mga ito dahilan para bumagsak sila sa sahig. Kinuha niya ang cellphone ng estudyante na naglalaman ng video ni Dong-hyun bago ang insidente na nangyari sa kanila at natuklasan ang dahilan ng aksidente. Samantala, habang tinuturuan ng leksyon ni Chulho ang kanyang mga kasama dahil hindi nila binura ang video, dumating si Pansu. Pagkatapos niyang sabihin sa kanila na hindi siya lalapit sa pulis, binalaan niya si Chulho na huwag na siyang muling magpapakita sa kanya. Sa ibang lugar ay binabalaan ni Mr. Yang si So-yeon dahil hawak niya ang mga ebidensya sa kanyang panglalalaki kaya sinusuhulan niya ito para sa impormasyon. Samantala, nakipagkita si Pansu sa kanyang kanang kamay na si Manchul, gamit ang kanyang kaalaman mula sa kanyang nakaraan, pinatunayan niya na siya si Pansu. Nabalitaan niya kay Manchul na pinagtatangkaan ni Mr. Yang ang kanyang buhay kung kaya't mahigpit ang pagbabantay niya sa kanyang katawan. Sa eskwelahan, habang kausap ni Pansu si Manchul, nabangga siya ni Hyun-jung at nalaglag ang isang laruan, agad siyang hinabol ni Pansu upang ibalik ang laruan.
Dito, nagulat siya nang makita niya si Oh Mi-sun at nang tawagin niya ito sa kanyang pangalan ay nagalit ito. At sa isang flashback, makikita natin na sila ay magkasintahan noon at sila ay nagkahiwalay. Isang araw, kumuha si Pansu ng buhok ni Hyun-jung at gayon din sa buhok niya upang ipasuri ang kanilang DNA. Nang maglaon, natuklasan ni Pansu na anak niya si Hyun-jung, nanginginig naman sa saya si Manchul nang matuklasan niya ang tungkol dito. Sa classroom, ipinagtanggol ni Pansu si Hyun-jung mula sa mga bully, dahil pinagbibintangan nila ito na magnanakaw. Pagkatapos, humingi siya ng pabor kay Manchul na parusahan ang mga estudyante na bumubuli kay Hyun-jung na agad naman niyang tinanggihan. Walang ibang pagpipilian kaya pumunta siya kay Mi-sun at sinabi niya ang pambubuli sa kanyang anak. Dito, bagamat hindi alam ni Mi-sun kung sino ang kanyang kaharap, nakarinig ng masasakit na salita si Pansu dahil sa pag-iwan niya sa kanyang pamilya. Samantala, dahil sa pagbabanta ni Mr. Yang, nagpa siya si So-yeon na sundin ang ipinag-uutos sa kanya at ibinigay ang papel sa kanyang ama. Nakatanggap naman ng payo si Pansu kay Manchul na kailangan niyang magkaroon ng pisikal na pagmamahal sa kanyang anak at alagaan ang katawan na kanyang hiniram. Nang sumunod na araw, nagpunta ang tatlo sa gym upang mag-ehersisyo at nagkaroon ng masasayang sandali ang pamilya. Nang sumunod na taon, nagsimulang gumanda ang pangangatawan ni Pansu at labis itong ikinagulat ng mga kababaihan. Isang gabi ay tinambangan ng mga kalalakihan si Jonggi paglabas niya sa trabaho upang singilin sa kanyang utang, nang dumating si Pansu at iniligtas siya at kalaunan ay inutusan niya si Manchul na turuan ng leksyon ang mga loan shark. Kinabukasan, natuklasan ni Jonggi na nabawasan ang kanyang utang sa mga loan shark habang wala siyang alam sa tunay na dahilan. Sa restaurant, habang kumakain si Pansu ay dumating ang dalawang lasing at binastos si Mi-sun. Ipinagtanggol ni Pansu ang babae at pagkatapos ay tinanong siya ni Mi-sun kung sino ba siyang talaga dahil naghihinala siya. Ipinaliwanag ni Pansu ang nangyaring insidente noon, ngunit sa kabila ng pagkalito ni Mi-sun, naniwala ito nang banggitin ni Pansu ang kanilang mga nakaraan. Sa isang flashback ay nagkahiwalay sila noon dahil magpapakasal si Pansu sa anak ng kanyang boss. Sa eskwelahan pagkatapos makatanggap ni Hyun-jung ng imbitasyon para sa isang birthday, nakatanggap naman ng text si Mi-sun na makipagkita kay Pansu. Nang sila ay magkita, humingi ng tawad sa kanya si Pansu subalit minabuti niya na umalis na lang, ngunit agad siyang pinigilan ni Pansu at pagkatapos ay hinagkan niya ito na ikinagulat ng mga tao sa paligid. Nang makalabas na sila ay nakatanggap ng tawag si Pansu na nasa panganib si Hyun-jung, kaya agad siyang nagtungo doon para iligtas ito. Samantala, habang binubuhusan ni Minwoo ng tubig si Hyun-jung, dumating si Pansu at pinatumba ang dalawang bouncer. Nang makapasok siya ay isa-isa niyang pinabagsak ang mga kaibigan ni Minwoo at ganoon din kung paano niya patumbahin si Chulho. Sa sandaling iyon, sinubukang suntukin ni Minwoo si Hyun-jung, ngunit siya ang tinamaan ng sipa at nahulog sa pool. Sa ospital ay natuklasan ni Manchul na ginugulo ni Mr. Yang si Pansu at kumakampi ang kanyang asawa kay Mr. Yang kaya nag-utos siya na magpadala ng sulat sa chairman. Samantala, pagkatapos ng palpak na paghingi ng kapatawaran kay Mi-sun, nakasalubong ni Pansu ang estudyante na nagtapat na may gusto sa kanya. Gayunpaman ay sinabi din ni Hyun-jung kay Pansu na makipag-date sa kanya. Nang malaman ni Mi-sun na gusto ng kanyang anak si Pansu ay sumugod siya sa eskwelahan upang pagbawalan ang lalaki. Narinig ni Hyun-jung ang kanilang pag-uusap at nang magtanong siya ay sinabi ni Pansu na gusto niya ang kanyang ina. Samantala, pinasok ni Mr. Yang ang kwarto ni Pansu at habang nagrereklamo siya sa kanyang miserabling estado, biglang nagising si Dong-hyun. Nang makita siya ni Mr. Yang ay para siyang nakakita ng multo at biglang nawalan ng malay. Pagkatapos ay pumunta si Dong-hyun sa kanyang bahay at nagulat ang kanyang tatay nang makita siya. Gayunpaman, dumating si Pansu at ipinaliwanag ang lahat. Mahirap man tanggapin para kay Jonggi ang katotohanan, kailangan niya itong tanggapin. Sa restaurant ay nagtungo ang dalawa at sinabi nila kay Mi-sun na nakabalik na sila sa kanilang mga katawan, naputol ang kanilang pagsisinungaling nang biglang dumating si Mr. Yang na hinahanap si Pansu. Pinapasok ni Pansu ang dalawa at pagkatapos ay nakipaglaban siya sa mga gangster, nagawa niyang mapabagsak ang mga ito hanggang sa mapalaban siya sa isang malakas na gangster. Gayunpaman, ang matinding labanan ng dalawa ay nauwi sa malagim na trahedya nang makialam si Mr. Yang dahil pinukpok niya sa ulo si Pansu ng upuan. Agad na sumaklolo si Mi-sun gamit ang gas tank at lighter. Ang kanyang pagbabanta ay nagbigay ng takot sa kanilang lahat dahil sa isang pagkakamali lang ay siguradong mamamatay sila.
Nang maglaon, nagawa niyang mapalabas ang mga gangster at pagkatapos ay nagtapat siya ng kanyang damdamin sa katawan ni Pansu. Samantala, ipinakita ng chairman kay Soyon ang sulat na nagmula kay Pansu tungkol sa kanyang pakikipagsabuatan kay Mr. Yang. Sa kabilang banda, naghahanda sina Pansu sa pagkukunwari ni Donghyun bilang si Pansu. Gayunpaman, ang kanilang plano ay hindi nasunod ayon sa napag-usapan dahil naputol ang kanilang ugnayan, ngunit nagdesisyon si Donghyun ayon sa kanyang damdamin. Bagamat nais siyang gawing tagapagmana ng chairman, sinabi niya na marami na siyang nagawang pagkakamali at dahil doon ay hindi niya ninanais na maging tagapagmana. Hindi nangyari ang kanilang napagplanuhan ngunit napagtanto ni Pansu na maganda ang kanyang mga nasabi at nagyakapan ang dalawa. Di nagtagal ay dumating si Soyon at tinangkang mabangga si Pansu, ngunit ang tinamaan ay ang katawan ni Donghyun. Nang dalhin siya sa ospital ay dumating si Mi-sun at ang kanyang anak. Nakilala ni Hyunjung ang kanyang tatay sa katawan ni Pansu, ngunit habang naghihingalo siya sa katawan ni Donghyun ay iginiit niya na siya ang tatay niya. Nang humihingi na siya ng tawad sa kanyang anak, bigla na lang silang nawala ng malay ni Donghyun. Nang maglaon ay nakabalik na ang dalawa sa kanilang mga katawan, at nang pumasok si Donghyun sa eskwelahan ay litong-lito siya sa pakikitungo sa kanya ng kanyang mga kaklase. Napag-alaman na nawala na sa eskwelahan ang lahat ng bully at sila na ang kinikilalang bully. Samantala, nagkabalikan sina Pansu at Mi-sun habang si Jonggi ay tumutulong din sa kanilang restaurant, gayon din si Manchul na talagang loyal kay Pansu dahil hindi siya tumiwalag sa kanya. Sa katapusan ng kwento ay naging masaya ang buong pamilya sa kanilang mga bagong buhay. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!